At eto ho mga kababayan, kung bakit din po mataas ang respeto ko doon sa mga kakamping na mga politiko, na mga senador ho. Bakit? O ibinoto ko ho ito. At sabi ko nga ho sa inyo mga kababayan ay hindi ko ibinoto yung straight alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos dahil po hinaluan, may nahalo na mga kandidato kagaya nila Tolentino na DDS na alam natin na kapag ka nanalo sa pagkasenador, babalik lang din po sa PDP. Kaya sabi ko, okay, 5 lang ang kukunin ko doon sa alyansa, 5 lang ang iboboto ko sa alyansa. At ipapalit ko na iboboto, wala hong iba, kundi etong si Senator Kiko Pangilinan, si Bam Aquino. Alam nyo, tingnan nyo yung kanyang sinasabi. Hindi tayo kailanman magiging probinsya ng China. Yan pa lang ho, mga bossing eh. Di ba? Alam mo na nakapokus yung kanilang utak at yung kanilang pagiging senador para hindi din po hayaan na tayo po ay masakop ng China. Alam nyo kung matatandaan nyo ho, mga bossing, nung panahon ho ng dating Pangulong Duterte, ako, diskumpiyado ako doon sa mga kulay pula na mga banner, yung mga kulay pula na mga tarpaulin na nakalagay pagkahaba-haba po doon sa mga footbridge na bakal. Nakasulat doon, Philippines, Province of China. Ako, mga kababayan, hindi ho ako naniniwala na mga kakamping ang nagpakawala nun na inaasar o iniinis si dating Pangulong Duterte. Hindi ho ako naniniwala na kakamping. Tingin ko ho doon, mga boss chief amo sir, testing the water ng mga DDS yun. Testing the water ng dating Pangulong Duterte yon. No? Sige nga, ikabit natin itong banner na ito. Ilagay mo doon sa mga footbridge. Tingnan natin kung ano ang magiging reaction. Tapos sabayan natin ng mga advertisement doon sa mga Facebook, etc. na maganda ang China, na umuusbong ang China. No? Para yung mga tao, ang gawin, ay, ang ganda nga ng China. O sige na, maging na tayo, okay na tayo, magpasakop na tayo sa China. Ako naniniwala, mga kababayan, baka pakawala ho ng dating Pangulong Duterte yun eh. No, subukan natin yung mamamayang Pilipino. Ano ang kanilang magiging reaksyon? Magkano ang bayad sa'yo? Isipin mo na lang, 4 ang Rolex ko, Taurus. No, isipin mo na lang, 4 Rolex ko. Tingin mo, tatanggap ako ng bayad ng mas mahina sa 1 milyon. Di ba? O miski kalahating milyon na lang. O yung kalahating milyon, okay, sige. Kalahating milyon, bayad ni YouTube sa akin. Okay. O anyway mga kababayan, kung matatandaan nyo, kumalat ho yun, mga nakalagay ho yun, no? Pilipinas, province ng China. So, para ho sa akin, mga kababayan, sinusubukan, no? Sinusubukan yung mga Pilipino kung ano ang magiging reaksyon nila. Kung, okay, sige, total ang ganda-ganda ng China, doon na tayo, magpasakop na tayo. Kung positibo ang naging reaksyon ng mga kapwa natin Pilipino at hindi nagalit doon sa mga ganong tarpaulin, naku po, baka inunti-unti na po tayo. Kung si Sara Duterte ang naging presidente natin at hindi si Pangulong Bongbong Marcos, naku ho, mga kababayan, malamang ho, hindi lang 1,000 mga passport ng mga Chinese. Naalala nyo? Sa Davao daw ang gawaan ng libu-libong mga passport, peking passport ng mga Chinese. Delikado ho yun, mga kababayan. Bakit to? Panahon ng dating Pangulong Duterte yon. Delikado yon. Bakit po, mga boss chief amo sir? Simple lang. No, kapag ka ikaw ay mayroong passport, birth certificate. Libo-libong birth certificate gawaan sa Davao. Pag ikaw Chino, nagkaroon ka ng Pilipinong birth certificate, lahat pwede mo na makuha. Pwede ka na makakuha ng driver license, pwede ka na makakuha ng pasaporte, pwede ka nang bumili ng kalupaan. At kung i-connect nyo ho yan, mga kababayan, doon sa napabalita
na ang sinasabi ng China, ang Palawan daw ay kanila noong sa unang panahon. Nabalita ho mga Chino bumibili ng malalaking mga property sa Palawan. Ang Palawan ho, ganun mga boss. 'Di ba? Pahabang ganun. Pagka malalaking mga property ang binibili nung mga Chino dun, mga boss chief amo sir, siyempre meron na kami, may birth certificate, lumalabas na Pilipino kami. Tapos isasabay mo yung naratibo ng China na ang Palawan ay dating sakop ng China. Eh di kapag ka ang ginawa niyan, barikadahan lang yan yung sa unang pasukan ho, mga bossing. Sabihin, hindi pwedeng pumasok dito kayo. Bakit? Kasi private property ito. Yung pala, nabili na nila lahat. Yung Palawan. Diba? Yun ho, mga kababayan. Yan ang delikado na nangyari nung panahon ng dating Pangulong Duterte. At eto ho, mga boss, chief, amo, sir. No? Tingnan nyo ang nangyayari ho, mga kababayan. Nahalata, nakikita, nahuhuli sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ho ba, mga bossing? We will never be a province of China. Senator Pangilinan sumabat sa Chinese Embassy. Hindi ho tayo pasasakop. Yung mga DDS, yaan ang itapon dapat doon sa West Philippine Sea. Ano to? Ayan na naman. Sabihin mo nga, Shawa Duterte, bulol. Hindi mabigkas yung letrang R. Ano ba yan? Okay na yun. Hindi mabigkas yung letrang R. Tapos milyon-milyon pera ko. Okay na yun. Wag na tayong doon. At least hindi ako umiiyak doon sa 20 pesos na bigas. No, meron pa isa. Hindi mabigkas yung letrang R. Ang bigkas ko doon sa Rolex, Wolex. No, kaso meron ako 4. Yun, doon tayo magkakaiyakan, mga DDS. Diba? Doon tayo magkakaiyakan. Hindi ko mabigkas yung letrang R. Ang bigkas ko sa Rolex, Wolex. Pero 4 na Rolex, meron ako. Gusto niyo sample? Isa lang? Para lang, pampasama lang ng araw ninyo. Diba? Isa lang. Ito, huhugot lang ako. Atras lang ako ng konti. Isa lang. Kasi ayoko namang iwanan yung vlog ko. Inugot ko lang. Mga DDS. Wolex. Hindi ko mabigkas. Don't worry. No, hayaan mo na kahit lahat ng letra, kahit lahat ng words hindi ko mabigkas. Pero meron ako, mga DDS. Alam niya, GG. Okay na. Okay na, G. Ayos na, okay. Tapos, yung mga DDS, 20 pesos na bigas, nag-iiyakan. Bayan? Next topic tayo, mga kababayan. Next topic ko tayo, mga bossing, no?